Congratulations, Miss Maria! 3 linggo ka ng buntis. Kabaliktara ng malaking ngiti ng doktor nang sabihin ng magandang balita. Namumutlang ng laki ang mga mata ni Maria kasabay ng malakas na pagsinghap. Mababaka sa mukha ng dalagang matinding pagkadismaya at takot. Hindi siya lubusang makapaniwala sa narinig. Sa isang iglap ay parang mawawalan siya ng malay dahil sa tila pag-ikli ng kanyang paghinga. Parang titigil ang kanyang puso sa pagtibok at sa mga sandaling yon ay mas tatanggapin pa niya na may cancer siya o tumor sa utak kaysa ang malaman na siya ay buntis. Tama ho ba ang dinig ko na buntis ako? Pag-uulit na tanong ni Maria. Oo Maria, ang pagkahilo at pagsusuka mo ay hindi dahil sa balis o anumang sakit. Ang mga to ay paunang sintomas ng pagdadalang tao. Alam kong nakakakaba dahil unang beses mo ito pero normal yun. Itong mga gamot na kailangan mong bilhin dahil base sa timbang at test mo, hindi ka ganun kalusog para sa pagbubuntis mo. Kung magpapatuloy ang ganitong kalusugan mo, baka mawala ang anak mo. So I advise, kontakin mo ang numero na nakasulat sa likod ng reseta. Isa siya sa mga kakilala kong OB-GYN. Kung hindi mo kayang magbayad ay may ibibigay ako sa iyong mga papel para maka-avail ng libreng prenatal care hanggang sa mga naka. Libre po? Oo. Nagtatrabaho siya sa Calleja Hospital na pagmamay-ari ng pamilya ni Dr. Gregory Calleja. Mababait sila at marami nang natulungan ng mga taong kapos at walang kakayahan na magpagamot. Okay na ba? Sige, sa counter ka na lang magbayad. Huwag kang mag-alala, discounted na yan. Sabi ng babaeng doktor at iniabot ang isang pirasong papel kung saan nakasulat ang mga prescription. Tulalang naglakad palabas ng silid si Maria. Pagdating sa counter ay matamlay siyang nagbayad at 500 na lamang ang natirang pera sa kanya. Sira-sira at luma na wallet. Pagkatapos magbayad ay tensyonado siyang naglakad palabas ng health center, kung saan siya nagpatingin. Panginoon, bakit po? Hikbi ni Maria tumingala sa maulap na kalangitan ng Miyerkules ng gabi. 7:00 sa kanyang relo at salimbayan na ng mga sasakyan sa daan. Sa isip ni Maria, napakaswerte ng karamihan sa mga taong to dahil malamang sa malamang, ang mga to ay nagmamadali ng umuwi sa kani-kanilang pamilya para magpahinga pagkagaling sa trabaho at magsalo-salo sa isang hapag na puno ng masasarap na pagkain habang nagkukwentuhan ng payapa. Habang siya, ito pa lamang ang oras na magsisimula siyang kumayod sa buhay kasama ng kanyang asawa. Hinaplos ni Maria ang kanyang tiyan. Anak, sana malaman mo na sobrang saya ko na dumating ka. Pero hindi sa ganitong yugto ng buhay namin ng papa mo. Hindi ito ang buhay na nararapat para sa iyo anak. Pero nangangako si mama na gagawin ko ang lahat para magbago ang kapalaran natin. Kumapit ka lang anak ha. Huwag mong iiwan si mama. Nagmadaling tumakbo si Maria at pumara ng jeep pa uwi para makauwi sa squatters area, kung saan sila naninirahan ng kanyang asawa ng mahigit na 7 taon. Laki sa hirap si Maria. Siya ang ika-5 sa 10 magkakapatid. Ang buhay nila ay isang kahig isang tuka. Minsan kung minamalas ay lumilipas ang mga araw na wala silang kain at natutulog na lamang para makalimutan ang kalam ng kanilang mga sikmura. Magkagayon pa man ay pinilit ni Maria na makapagtapos ng high school sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga trabaho mula sa kanilang mga kapitbahay. Kahit anong trabaho, basta't may pera siyang pambaon at pambili ng gamit. Tutol ang kanyang mga magulang sa ginagawa niyang pag-aaral dahil ayon sa mga to, imbes na makatulong sa pagtatrabaho at pangangalakal ng mga basura, ay inuuna niya pa ang pag-aaral. Hindi alintana ni Maria ang galit ng mga magulang. Nagpatuloy siya sa pag-aaral at wala siyang hiningi ni piso sa mga to para hindi siya masumbatan.
Sa eskwelahan, dito niya nakilala si Pancho. Matunog ang pangalan ng pamilya nito sa kanilang lugar. Kaya naman ang ligawan siya nito, hindi siya nagdalawang isip na sagutin kaagad ito. Umasa si Maria na baka si Pancho na ang makapag-aalis sa kanya sa kahirapan. Noong una ay ayaw ni Maria na gayahin ang kanyang mga nakatatandang kapatid nang maagang nag-asawa at sumama sa kani-kanilang mga asawa. Pero sa paglipas ng panahon, ay naunawaan na niya kung bakit ginawa iyon ng kanyang mga kapatid. At nang matapos nga ng high school, ay sumama na si Maria kay Pancho. Yun lamang ang masagana at maginhawang buhay na inasam sa piling ni Pancho ay isang ilusyon lamang pala. Dahil nang tumuntong sila sa ika-2 taon ng pagsasama, ay naranasan na niya ang doble pa sa hirap na naranasan niya kasama ang mga magulang. Maraming beses na sinubukan niyang umuwi, pero pinigilan siya ng pamilya ni Pancho at pinagbantaan na idaramay ang pamilya sa oras na bumalik siya sa mga to. "Santa Helena!" Sigaw ng driver. Gulat na nagising si Maria at aligagang nagbayad ng pamasahe bago bumaba. "Kanina pa tinatawag. Abala ka sa ibang pasahero." Singhal ng driver. "Pasensya na ho." Nahihiyang hingi ng paumanhin ni Maria. Hindi man sinasadyang makatulog ay hindi niya mapigilan ang matinding antok na dulot ng pagbubuntis. Madali siyang nagbayad papasok sa makitid na eskinita, pauwi sa kanilang tinutuluyang sarong-sarong nang bigla siyang matigilan. Sa bungad ng pinto ay nakatayo si Pancho habang nagsisigarilyo at halatang galit na to. "Pancho?" Utal na usal ni Maria habang naglalakad palapit dito. Galit nitong itinapon ang hawak na sigarilyo at nanlilisik ang mga matang hinigit siya papasok. "Saan ka na naman galing, ha?" Maotoridad na bulyaw ni Pancho. Ngumisi at tumiling ang mga magulang at kapatid ni Pancho nang patulak siyang binitiwan nito sa sala ng bahay. Napalunok ng laway si Maria at hindi alam ang sasabihin. Alam niyang sa oras na bitawan niya ang mga salitang buntis siya, hindi lamang masasakit na salita nga abutin niya kay Pancho, kundi matinding pananakit. "Tinanawan ko naman ang mga kapatid ko at nag-iwan ng pambaon nila sa susunod na linggo." Takot na sagot ni Maria. Hinablot nito ang kanyang buhok at gigil na bumulong sa kanyang tenga. "Siguraduhin mo lamang na wala kang ginawang katangahan, Maria. Sa oras na malaman kong niloloko mo ko, hindi kita mapapatawad." Pangako, Pancho. Pangako. Bitawan mo na ang buhok ko. Nasasaktan na ako." Naiiyak na pakiusap ni Maria. Binitawan nito ang kanyang buhok at sininghot pa ang kamay. "Amoy isawan. Huwag na huwag ka lamang magpapahuli sa akin na amoy lalaki ka." Ikaw lang, Pancho. Ikaw lang." "Sige na, magbihis ka na. Pupunta tayo sa Hillside Subdivision." Sabi ni Pancho at inilabas ang cellphone. Sabi ni Naboyat, paalis na raw yung doktor. Pwede ba akong kumain muna?" Pakiusap ni Maria dahil sa nararamdamang matinding gutom. "Tiisin mo na. Mamaya na lamang kumain pagbalik natin. Mabilis lamang naman ang gagawin nating pagnanakaw sa bahay ng doktor. Dahil sa loob ng 2 buwan na pagpapanggap natin ng mga tagalinis sa bahay niya, nasa ulo na natin ang pwesto ng mga mahalaga niyang gamit." Walang nagawa si Maria kundi ang sumunod dahil sa oras na ipagpilitan pa niya ang pagkain. Malamang sa malamang ay masasaktan na talaga siya nito. Nagmadali siyang nagbihis ng PPE at pagpatak ng 8:00 ay nakasakay na sila sa van na may kunwaring tatak ng isang cleaning company. "Bilisan mo naman ang pagmamaneho, Maria." Bulyaw ni Pancho habang panayang pausok ng sigarilyo. Pasensya na, kinakabahan lang." Kabadong saad ni Maria, pero ang totoo'y nahihilo na talaga siya dahil sa tindi ng gutom. Sising-sisi siya na hindi pa muna kumain bago umuwi. "Kinakabahan? Ilang taon na nating ginagawa to. Kinakabahan ka pa rin?
Ano ka, joke? Kaliwa. Sabi ni Pancho nang marating nila ang intersection, kung saan may paakyat na daan papasok sa subdivision, kung saan nakatira ang doktor na lolooban nila ng bahay. Sumunod naman si Maria at nang marating ang gate ay ngiti-ngiti niyang binati ang guard. Ayusin mo ang ngiti mo. Pasalamat kay pangit ang guard. Dahil kung gwapo yan, hindi lulusot ang itsura mong buwisit ka. Bulong ng kapatid na lalaki ni Pancho na nakaupo sa likuran ng driver's seat. Sumunod si Maria at umarte na napaka-inosente sa guard. Dahil sa ginawa ay hindi na sinipat pa ang laman ng kanilang van. Pinatuloy na sila nito. Maingat na iginarahe ni Maria ang van sa parte ng subdivision kung saan hindi masyadong hagip ng mga CCTV. Mabilis na nagsibabaan sina Pancho at ang mga kasamahan nito habang si Maria ay inaayos pa ang pagkakapuyod sa buhok para maisaklob ng maayos ang PPE. Bilisan mo. Gigil na bulong ni Pancho habang binubuhat ang isang kahon na kunwari ay may nakalagay na panlinis pero ang totoo ay wala itong laman sa loob at paglalagyan lamang talaga ito ng mga nanakawi na gamit. Tumango si Maria at inayos ang pagkakasaklob ng PPE sa kanyang muka para maitago ang kanyang itsura. Okay na ako, sabi ni Maria nang sakbitin ng bag na kanyang dadalhin. Tandaan ninyo, 30 minutes lamang. Sabi ng isa sa kanilang mga kasamahan na magpapaiwan sa sasakyan para magmatsyag. Isa itong ay tinanagawa ng paraan na ihakang CCTV sa bahay ng doktor. Maria, maging alerto ka. Sabihan mo agad sila kung sakaling magkaroon ng biglaang aberya. Nakahanda ang daan sa likuran. Doon ko na kayo hihintayin. Tumango si Maria. Oo, ako na ang bahala. Kanina ko pa na-check ang earpiece. Mabuti naman, galingan ninyo. Ito na ang pagkakataon na mabago ang buhay natin. Alisto silang naglakad papunta sa bahay ng doktor at agad silang pinagbuksan ni Boyet. Salamat pre. Sabi ni Pancho habang nakikipagkamay sa ibang mga kasamahan na nauna na sa bahay. Walang anuman pare, sige na, magsimula na kayo. Ani Boyet at saglit siyang tinignan. Si Maria lamang ang babae sa 10 magkakasama, kaya ganoon na lamang siya kaasiwa sa tuwing may nilolooban sila. Magsisimula na kami. Ayusin mo ang trabaho mo. Ito ang pinakamalaking panloloob na gagawin natin. Saad ni Pancho nang halikan siya nito at nagmadali ng maglakad paakyat sa second floor. Mula sa kinatatayuan ay pinaroroonan ni Maria ang 9 na kalalakihan na suyuri ng buong kabahayan. Malungkot niyang ibinalikang tingin sa sala at paikot na sinipat ito. Nakita niya ang litrato ng isang lalaki sa maliit na mesa sa tabi ng napakalaking sofa. Naglakad siya palapit dito at dinamputo. Gregory Calleja, ang rich bachelor doctor na mahal ng lahat. Sa maagang edad ay kinilala bilang isa sa mga pinakabata at pinakamahusay na surgeon. Inalis ni Maria ang earpiece at kinuyom sa kamay para hindi marinig ang kanyang sasabihin. Mr. Gregory, patawad ho sa gagawin naming pagnanakaw sa'yo. Hindi ko po gusto to, pero kung ito lamang ang paraan para mabigyan ng maayos na buhay ang anak ko, ipagpatawad mo. Huwag mo ho sanang magbabago ang kabaitan ninyo dahil sa ginawa namin. Biglang kumalamang tiyan ni Maria at natigilan sa pagsasalita. Ibinaba niya ang litrato at titingkating kayad na nagtungo sa kusina. Nagbabakas sakaling may makakain sa ref. Ang laki ng ref! Bulong niya at sabik na binuksan ito. Kumalam ang mga mata ni Maria nang makita na punong-puno ang ref. Tuwang-tuwa siyang kumain at nalimutan ang kanyang obligasyon sa ginagawang pagnanakaw ni Pancho. Natigilan na lamang siya nang marinig ang pagbukas ng gate sa labas. Nanlaki ang kanyang mga mata at kabang-kabang ibinaba ang gatas na kasalukuyang iniinom. Pagsara ng ref ay patakbo siyang sumilip sa siwang ng bintana
na nakaharap sa garahe. Patay! Bulong niya at nagmamadaling tumakbo sa second floor. Habang tumatakbo ay pilit niyang kinapa sa bulsa ang earpiece at nalulumong napatigil saglit nang maalala na naibaba niya sa kusina. Ang tanga mo talaga, Maria! Bulong niya sa sarili at piniling tumakbo na sa taas dahil mas lalong malalagay sa panganib ang kanilang mga buhay kapag binalikan pa niya ito. Pancho? Mahina niyang tawag sa asawa. Pumasok siya sa unang kwarto na nakita at naroon ang dalawa sa kanilang mga kasamahan. Tumakas na kayo! Bumalik ang may-ari! Aligagang utos ni Maria. Buiset! Usal ng dalawa at nagmadaling lumabas ng kwarto kasunod niya. Sabihan niyong iba, nahulog ko ang earpiece ko sa pagmamadali. Humahangos na pakiusap ni Maria sa mga kasamahan. Sige, mag-ingat kayo. Sabi ng mga kasama nito at nagmamadaling tumakbo sa kanilang exit point. Ilang kwarto pa ang napuntahan ni Maria bago nakita si Pancho na abalang magsukat ng mga mamahaling damit. Pancho, anong ginagawa mo? Kabadong tanong ni Maria habang nagmamadaling tumakbo palapit sa asawa. Maria, kita mo to? Mamahaling damit lamang ang kailangan ko at mukha na akong kagalang-galang na tao. Wala nang mangmamaliit sa akin. Igagalang na ako at mamahalin ang lahat. Napailing si Maria. Pancho, hubarin mo yan. Kailangan na nating umalis. Ha? Hindi pa ako tapos. Galit nitong sagot. Pero mabilis na tinabunan ni Maria ang bibig nito. Shh! Pancho, huwag kang maingay. Ano ba? Alisin mo ang kamay mo. Pancho, bumalik na ang doktor. May mga kasama siya. Ano? Nanlisik ang mga mata nito at sinikmalang kanyang lieg. Anong sabi mo? Pancho, huwag mo akong saktan. Ano ba? Kailangan na nating umalis. At naabutan tayo dito sa loob. Anong ginagawa mo? Dapat malayo pa lang ay nakita mo na. Pancho, pasensya na. Kumain lamang ako saglit dahil gutom na talaga ako. Napakawala mo talagang kwenta. Sigaw ni Pancho at mas hinigpitan ng pagkakakapit sa leeg ni Maria. Napaluha na si Maria ng marahan, siyang napahiga sa malaking kama dahil sa pag-iksi ng kanyang hininga. Sinubukan niyang manlaban pero masyadong malakas si Pancho at walang laban ng payat at mahina niyang katawan. Tuluyang tumulo ang mga luha ni Maria na mapagtanto na ang lalaking pinili niyang pakasalan at mahalin ng mahabang panahon ang siya pang tatapos ng kanyang buhay at sa magiging anak nila. Pero nang tila huli na ang lahat ay napabitaw si Pancho dahil sa putok ng baril at umalingaw-ngaw ang boses ng mga pulis mula sa ibaba ng mansyon. Kahit hinahabol ang hininga, ay pinilit niyang tumayo mula sa pagkakahiga at hinawakan ang kamay ni Pancho. Pancho, sumuko na tayo! Nang gagalaiti siya nitong sinampal. Walang susuko. Hindi ako pwedeng makulong. Kahit para na lamang sa anak natin, Pancho. Sumamo ni Maria. Nanlaki ang nangmumula nitong mga mata. Buntis ka? Oo, Pancho. Magkakaanak na tayo. Umiling ito at napasabunot sa ulo. Hindi yan totoo. Totoo. Hindi ko yan anak. Tama. Hindi ko yan anak. Niloko mo ko. Bulyaw ni Pancho at walang awang tinadyakan siya sa tiyan. Bumagsak siya sa sahig. Napaliyad sa sakit si Maria nang tumama ang likod niya sa matigas na parte ng kama bago napahiga sa sahig. Pancho, maawa ka! Sumamo ni Maria. Maawa? Galit na usal nito at pumatong sa ibabaw niya. Ang mga kagaya mong maruruming babae ay hindi binubuhay. Sinimulan siyang pagsusuntukin nito at hindi tumigil hanggang sa tuluyan siyang nawala ng malay. Nagising na lamang si Maria sa isang ospital at ramdam niya ang labis na pananakit ng kanyang katawan. Pinilit niyang ilibot ang malabong tingin sa buong kwarto at ganoon na lamang ang gulat niya nang makita ang figura ng isang lalaki na nakasuot ng kulay puting roba
na alam niyang pang-doktor. Gising ka na. Usal ng lalaki at marahang tumayo mula sa pagkakaupo. Lumapit ito kay Maria at marahang yumuko. Huwag mo munang piliting magsalita. Ako si Gregory, hindi kita sasaktan. Hiling ko lamang na pagkatiwalaan mo ko. May ituturok ako sa'yo at saglit nitong patitigilin ang puso mo. Huwag kang mag-alala. Pasasalamatan mo ako pagkatapos ng lahat ng to. Tumango na lamang si Maria at kagaya ng pangako, muli siyang nagising sa isang malawak na kwarto na may malaking kama kung saan siya nakahiga. Kulay puti ang malambot na kobre kama at halos ang lahat ng nakapalibot sa kwarto ay kulay puti rin. Nasa langit na ata ako. Bulong ni Maria. Malabo, masama kong tao. Marahan siyang bumangon at saglit na napapikit nang maramdaman ang kirot ng kanyang dibdib. Magandang umaga. Mabilis na lumingon si Maria sa pintuan kung saan nanggaling ang boses at nakita niya ang isang matangkad at matipunong lalaki. Nangunot ang noo ni Maria habang iniisip kung sino ang lalaki na to. At nang mapagtanto kung sino to, ay nagmamadali siyang lumuhod sa sahig. Patawad, Sir Gregory. Mahina ang boses na sumamo ni Maria. Naglakad ito palapit sa kanya at yumukyok sa kanyang harapan. Patawad para saan? Tanong nito. Nagpakayuko-yuko si Maria sa sahig. Kasama po ako sa mga nagnakaw kagabi sa inyong bahay. Patawad po, pero maniwala ka po na hindi po ako masamang tao. Bahagya itong natawa. Tumayo ka na. Wala kang kasalanan. Hindi po. Malaki po ang kasalanan ko. Hindi ko sila pinigilan. At sa kabila po ng ginawa ko, binuhay mo pa rin po ako. Huminga ito ng malalim at tumayo. Hindi ako galit. At kung iniisip mong kawanggawa lamang ang lahat ng to, doon ka nagkakamali. Napaangat ang tingin ni Maria. Ano po ang ibig mong sabihin? Binuhay kita para tulungan mo kong hanapin ang mga kasamahan mo na nakapatay kay mama. Napasinghap si Maria. Namatay po ang mama mo? Nagkaroon ng engkwentro at aksidenteng nabaril ng isa sa mga pulis ang aking ina. Habang hinahabol ang 4 sa mga kasamahan mo. Nakatakas sila at hindi namin alam kung paano sila hahanapin dahil wala kaming ideya sa kung ano ang itsura nila. Wala ni isang bakas ang naiwan kaya wala kaming maska na fingerprints. Buti na lamang at naiwan ng isang babae na nag-aagaw buhay sa aking kwarto. Inaamin ko, humanga ako sa malinis na trabaho ninyo. Inilahad ni Gregory ang kamay sa kanya at nahihiya niyang tinanggap ito. Inalalayan siya nitong tumayo. Tutulong po ako sa paghahanap sa kanila. Maaasahan niyo po ako. Pero nakikiusap ko na sana. Oras na mahanap sila. Pwede hubang hayaan niyo muna akong manganak bago ko makulong? Malungkot na usal ni Maria habang nakatitig kay Gregory. Agad na napansin ni Maria ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha nito. Tungkol dyan, mamaya na muna natin pag-usapan. Ang mabuti pa ay kumain ka na muna. Sige po, kung yan ang gusto mo. Nagpaumunang lumabas ng kwarto si Gregory at sumunod si Maria. Paglabas ay agad na nag-alok si Maria na siya na ang magluluto pero pinaupo siya ni Gregory at hinahina ng pagkain. Hindi mo po ako kailangang pagsilbihan, sabi ni Maria habang nakaupo sa kabilang parte ng mesa. Ako ho ang dapat na magsilbi sa inyo, Sir Gregory. Ibinaba ni Gregory ang mga pagkain sa gitna at naupo. Hindi ako nagpapasilbi sa babae. Ang mga babae ang dapat na pinagsisilbihan. Umiling si Maria. Mababang klase lang ho ako ng babae. Hindi po ako nararapat sa inyong pagsisilbi. Ngumisi si Gregory. Wala naman akong sinabing iba maliban sa babae. Para sa akin, walang mababa o mataas na babae. Kung ano ang respeto na ibinigay ko sa aking ina, ay karapatan yon ng lahat ng babae. Maliban kung bibigyan mo ako ng rason na huwag kang irespeto,
Sige na, kumain ka na. Tahimik silang kumain at pagkatapos ay hindi pa rin pumayag si Gregory na paghugasin siya at pagligpitin ng pinagkainan. Maglibot-libot ka muna habang naguhugas ako at nagliligpit. Sabi ni Gregory pagkatapos na abutan siya ng ice cream. Hindi na po, dito na lamang po ako at hihintayin kang makatapos sa paghuhugas para diretsyo na po tayo sa naputol nating pag-uusap. Tugon ni Maria at mangiyak-ngiyak na kinain ng ice cream. Pagkatapos maghugas ay naupo sa tapat ni Maria si Gregory habang umiinom ng tsaa. Masarap ba ang ice cream? Tanong nito. Tumango si Maria. Opo, sobra. Ang totoo po, first time ko po na makakain ng ice cream. Talaga? Opo, sobrang hirap ng buhay kaya ni minsan ay hindi ako nakabilan ng ice cream dahil may mas mahalagang bagay na dapat unahing bilhin. Sana malaman mo na bukod sa hinihingi kong kooperasyon sa'yo, ay pinili kong iligtas ka dahil sa tingin ko ay mabuti kang tao. Sabi ni Gregory at ibinaba ang tsaa. Salamat po talaga. Tungkol po sana sa pakiusap ko. Pinagdaop ni Gregory ang dalawang kamay at huminga ng malalim. Maria, ikinalulungkot kong ipaalam sa'yo na 1 linggo nang wala ang iyong anak. Natigilan si Maria. Hindi niya alam ang mararamdaman. Gusto niyang maglupasay sa pag-iyak. Gusto niyang maglupasay pero kung gagawin naman niya, ay wala namang mababago. Hindi na maibabalik ng kanyang mga luha ang buhay ng kanyang anak. 1 linggo po? Tanong ni Maria na halatang nahihirapang ikalma ang boses. Oo, 1 linggo kang tulog pagkatapos kitang turukan ng pampatigil sa puso. Nawala ho ba ang bata dahil sa tinurok mo? Hindi, mali ka. Nang dalhin kita sa ospital ay wala na ang bata dahil sa natamo mong pambubugbog. Nanlaki ang mga mata ni Maria nang rumagasa ang alaala pabalik sa kanya. Noong gabing bugbugin siya ni Pancho dahil hindi nito tinanggap ang kanilang anak. Pinatay ni Pancho ang anak namin. Giit ni Maria sa pagitan ng mga hikbi habang bumabaha ang mga luha. Ramdamang matinding puot sa bawat pagbigkas ni Maria. Pancho, asawa mo ba siya? Oo, at siya po ang utak ng lahat. Tumango si Gregory at napainom ng tsaa. May pangalan na tayo, pero mahirap na patawan siya ng kaso dahil sa malinis ninyong trabaho. Hakang mga CCTV at walang kahit na anong pruweba na sila ang gumawa. Naglapat ang mga ngipin ni Maria. Anong kailangan nating gawin para makulong si Pancho? Nagugustuhan ko ang nakikita ko, Maria. Sabihin niyo lang po ang kailangan gawin dahil gagawin ko ang lahat para maipaghiganti ang anak ko. Iyon talaga ang gusto kong mangyari. Ang tulungan kang maghiganti bilang kapalit ng pagtulong mo sa akin. Sabay tayong maghiganti para sa mga mahal natin sa buhay na nawala dahil sa kanila. At para maisakatuparan yon, sinimulan ko ang paghihiganti sa pagtuturok sa iyo ng pampatigil ng puso para palabasin na namatay ka nung gabing yon. Natigilan sa pag-iyak si Maria. Ano pong sabi mo? Pinalabas mong patay ako? Bakit po? Naging mainit sa balita ang pagkawala ni Mama matapos ang panloloob. Kaya kinuha kong opportunity na palabasin sa balita na namatay ka. Sigurado ko na nakaabot ito sa mga kasamahan mo. Sa paraang yon, ay malaya kitang madadala sa ibang bansa para hubugin ang bago mong pagkatao. Bagong pagkatao? Oo, ito ang magiging ganti mo. Mumultuhin mo sila ng bago mong pagkatao, lalo na ang dati mong asawa. Alam kong ikaw ang pinakamagandang kasangkapan para palabasin ang totoong ugali ni Pancho at makaipon tayo ng pruweba para maipakulong sila. Maganda ho ang plano niyo, Sir Gregory. Hindi na po ako makapaghintay na dumating ang panahon para maisakatuparan lahat ng plano niyo. Pero ibig po bang sabihin, sa pagpapalit ko ng katauhan, magpapalit rin ho ako ng pangalan? Hindi.
Maria pa rin ang pangalan mo, pero iba ang apelyido. Naasikaso ko na ang mga papeles mo. Aalis na lamang tayo. Tinuyo ni Maria ang mga luha sa kanyang pisngi at tumango. Kailan ho tayo aalis? Pwede ngayon. Anytime you are ready, Maria. Pwede ho bang mamayang gabi na lamang? Sasaglit po muna ako sa aking pamilya. Kung ano ang gusto mo. Alam ko pong kamalabisan pero baka pwede pong humiram muna. Gusto ko pong iwanan ng sapat na pagkain ng aking pamilya. Babayaran ko na lang po sa oras na makaipon ako ng sapat para makabawi. Sige. Mabilis na sang-ayon ni Gregory. Nakiusap si Maria na sumama sa pag-abot ng mga pagkain kahit sa kotse lamang siya. Naging emosyonal siya habang pinagmamasdan ng mga kapatid. Natuwang-tuwa sa patong-patong ng mga kahon na grocery sa harapan ng kanilang barong-barong na bahay. Okay na ba? Tanong ni Gregory nang abutan si Maria ng panyo. Opo, tara na po. Usal ni Maria bilang pagsang-ayon. Nang gabing iyon ay tuluyan silang lumipad papuntang Canada ni Gregory. Pagdating ay sa bahay sila ng mga kalyeha tumuloy. Ito ang pinakamalaking bahay na nasa isang subdivision kung saan marami ring Pinoy ang naninirahan. Ang ganda dito! Tuwang-tuwang saad ni Maria habang nanginginig. Natawa naman si Gregory at agad siyang sinuotan ng makapal na jacket. Umupo ka na muna dito sa fireplace para mainitan ka. Bubuksan ko muna ang heater at saka magluluto ng may higop nating sabaw. Tulungan na po kita, sir. Hindi na, kaya ko na to. Tanggi ni Gregory. Hindi na nagpumilit si Maria dahil sa matinding lamig na nararamdaman. Habang nakaupo sa sofa na nakaharap sa kusina, ay masayang pinapanood ni Maria si Gregory sa pagluluto. May kirot sa kanyang dibdib na makita ang isang estrangherong lalaki na pinagsisilbihan siya habang ang lalaking pinili niyang mahalin at pakasalan ay pinili siyang patayin. Alam kong naninibago ang katawan mo sa klima rito pero masasanay ka rin. Basag ni Gregory sa katahimikan. Opo, alam ko. Pero sa mahirap na kagaya ko, kahit saan po ako itapon, alam kong mabubuhay ako. Gusto ko yan. Kung ganon, 1 taon ang ibibigay ko sa'yo para masanay ka sa buhay rito sa Canada. Habang nag-a-adjust, tuturuan din kitang magsalita ng English. Maraming salamat po. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ho kayo mahihirapan sa akin dahil kahit paano naman po ay gising po ako nung nagtuturo ng English si Ma'am Hilario nung high school ako. Bahagyang natawa si Gregory. Nakapag-high school ka? Opo, pinilit ko po talagang makapagtapos ng high school para mag-college. Kaso sobrang hirap po talaga ng buhay, kaya pinili kong sumama kay Pancho at tumigil sa pag-aaral dahil umasa ako na kapag sumama ako sa kanya nun, ay aalwan ang buhay ko pero maling-mali ako. Bakit hindi ka na lamang bumalik sa inyo? Tanong nito habang tinitikman ang niluluto. Ang totoo po, gustong-gusto ko pero bukod sa hiya dahil sa iniwan ko sila, palagi rin ho kong pinagbabantaan ni Pancho na sasaktan ng pamilya ko sa oras na nagpumilit akong umuwi. Tumingin ito kay Maria pero hindi nagsalita. Muling nabalot ng katahimikan ng malaking bahay at tinapos na ni Gregory ang pagluluto. Inihatid ni Gregory ang pagkain sa kinauupuan ni Maria at doon sila nagsalo. Ilang taon ka na ba? Tanong ni Gregory nang umupo at humigop ng sabaw. 25 po. 30 na ako. Wow, hindi po halata. Muli itong ngumiti at napagtanto ni Maria sa malapitan kung gaano kaganda ang mga mata nito kahit may salamin. Maninipis din ang mga labi nito na bagay sa maliliit at pantay-pantay nitong mga ngipin. Anong gusto mong kunin na profession? Tanong nito habang ipinaghihiwa siya ng karne. Kung ako po ang tatanungin, gusto ko po talagang maging architect. Simula pagkabata ay pinangarap ko na po na talagang gumuhit ng sarili naming bahay na maganda. Base sa mga nakikita ko sa paligid.
Marami po akong mga ideya sa isip ko. Gusto ko lang ilagay sa papel at itayo balang araw. Good choice, Maria. Habang nag-a-adjust ka rito sa Canada, ako nang mag-aasikaso ng paghahanap ng school mo. Pero paano po ang pera? Tinatanong mo talaga ang pera. Marami ako nun. Hindi po, paano po kita mababayaran? Diba sinabi ko na sa'yo? Mahuli lamang ang mga kasamahan mo ay sapat na sa akin yon. Okay, pero sir, paano po ang trabaho niyo sa Pinas? Wala akong boss, Maria. At mauunawaan ng mga tao kung aalis muna ako dahil nawala ang pinaka-importanting babae sa buhay ko. Sige na, tapusin na natin ang pagkain para makapagpahinga na tayo. Bukas ay magsisimula na agad tayo sa pagbabago ng katauhan mo. Tumango si Maria, tahimik nilang tinapos ang pagkain. Kinabukasan ay maagang nagising siya at agad na nagtungo sa kusina para magpakana ng uumagahin. Good morning, mukhang maganda ang gising mo. Natigilan si Maria nang makita si Gregory na topless at pawisan ng matipunong katawan nito. Diyos ko po! Bulalas ni Maria na parang yelong nanigas sa kinatatayuan. Ano? Tanong ni Gregory na nagmadaling lumapit sa kanya. Umatras naman si Maria dahil sa lapit nito. Wala po sir, magluluto na po ko ng umagahan. Ano po ang gusto niyong kainin? Ngumiti si Gregory. Ikaw? Po? Relax, Maria. Ang sabi ko, kung anong gusto mong kainin, yun na rin ang akin. Gusto kong tumikim ng luto mo. Okay po. Salamat po at hindi mo na po ako pinagbawalan. Hindi ko patapos ang routine ko kaya hahayaan muna kitang magluto. Tumango si Maria. Okay po. Diretsyong naglakad si Maria papunta ng kusina at mabilis na kinurot ang sarili ng buksan ng ref. Humanga ka lamang sa ganda at linis ng katawan ni Sir. Malinaw ba, Maria? Dahil kay Pancho, bukod sa payatot na puno pa ng tattoo ang katawan, nauunawaan mo ba? Bulong ni Maria sa sarili habang nakaharap sa ref. Focus! Maraming laman ng ref kaya naman nagpasya siyang gumawa ng isang dumpling soup. Matagal niyang inasam na makakain ito, na madalas niyang nadaraanan sa labasan ng eskinita sa Santa Helena. Gumawa rin siya ng clubhouse sandwich mula sa mga tirang karne nila kagabi. Kain na po tayo. Ang yaya ni Maria kay Gregory makalipas ang mahigit 2 oras na pagluluto. Mukhang nag-enjoy ka sa pagluluto ah. Natatawang sabi ni Gregory habang naglalakad palapit sa kanya at nagpupunas ng pawis. Opo, ang ganda po kasi ng... Natigilan si Maria sa pagsasalita. Nang punasan ni Gregory ang gilid ng kanyang mga labi gamit ang hinlalaki nito. May dumi ka galing sa harina. Napaatras si Maria at ngumiti. Nako, sorry po. Madumi na pala ako. Maliligo po muna ako bago kumain. Mauna ka na po. Hindi, sabay na tayo. Mamaya ka na maligo kapag lalakad na tayo. Sige po. Pagkatapos kumain ay naghanda na sila sa paglabas. Parang bata na tinuruan siya ni Gregory ng mga tamang damit na susuotin para sa malamig na panahon. Tanda mo ba ang sunod-sunod? Tanong ni Gregory habang sinusuot sa kanyang scarf. Oo po, ang bigat lang po dahil ang dami. Ngiti-ngiti na sabi ni Maria. Napatitig sa kanya si Gregory ng ilang segundo bago ginulo ang kanyang buhok. Masasanay ka rin, halika na. Paglabas sa bahay ay pinagbukas siya ng pinto ng kotse ni Gregory at inalalayan sa paglalagay ng seatbelt. Naninibago si Maria dahil ni minsan ay hindi ito ginawa ni Pancho sa kanya at alam niyang malabong gawin sa kanya ni Pancho kahit kailan. Ready? Tanong ni Gregory pagsakay ng driver's seat. Ready po. Tugon ni Maria. Pinatakbo ni Gregory ang sasakyan at nagtungo sila sa mga sikat na pasyalan sa Canada.
At kagaya ng isang bata na unang beses na nabilhan ng cotton candy, tuwang-tuwa si Maria na humiga sa snow sa kada lugar sa kanilang pinupuntahan. Kahit si Gregory ay hindi nakaligtas sa pangungulit ni Maria, nasamahan siya sa paglalaro. Sobrang saya! Usal ni Maria nang tumigil sila sa isang clothing boutique, 8:00 na ng gabi. I am happy you're happy, Maria. Seryosong tura ni Gregory nang isara ang pinto sa kanilang likuran. Thank you, Sir Gregory. Magandang speaking voice mo sa English. Mukhang tama ka nga. Hindi ako mahihirapan na turuan ka. Ngumiti si Maria at tumango. Sisikapin ko po na hindi ka mahirapan. Ibinaling ni Gregory ang pansin sa babaeng naglalakad papalapit sa kanila. Amanda. Bati ni Gregory. Good morning, Mr. Calleja. Nice to finally see you here again. You need something for your mother? Tanong nito na kay ganda ng ngiti. Hindi napigilan ni Maria na sipati ng babae, mula ulo hanggang paa. Sa isipan niya, napakaganda nito. No, I need you to dress her and teach her. Sabi ni Gregory at ibinaling ang tingin kay Maria. Tumaas ang kilay nito at pilit na ngumiti. She is my friend. Tugon ni Gregory. Oh, friend, okay. As you wish, Mr. Calleja. Maharot na saad ni Amanda at tumingin kay Maria. Follow me, miss. Tinapik ni Gregory ang kanyang balikat. Galingan mo, Maria. Tumango siya bilang tugon at sumunod na sa babae. Pumasok sila sa isang malaking fitting room at napanganga na lamang siya sa daan-daang mamahaling mga damit na nakahilera sa kanyang harapan. So, these are the dresses you can wear to different occasions. To start, I want you, Miss Maria, to choose what you think best suit you for a date. And over the other part of the room, there are accessories that go along with dresses. Pick the ones that complements your chosen outfit. Nakangiting saad ni Amanda. Oh no! Oh yes! Marahang lumapit si Maria sa hilera ng mga damit at hirap na mamili hanggang sa kumuha siya ng isang pantalon at t-shirt. Are these okay? Alanganing tanong ni Maria kay Amanda. Nangunot ang noo ni Amanda. Are you serious? Are you going out with your friend? Choose again. Nanlaki ang mga mata ni Maria at dali-daling ibinalik ang pares ng damit. Aligaga siyang pumili ng ibang terno pero paulit-ulit si Amanda. At makalipas ang mahigit 2 oras, sa wakas ay ngumiti si Amanda tumango. Finally, something close. Wear it. Close? Gulat na tanong ni Maria. Do you mean it's not the right fit yet? Yes. There is a perfect fit amongst those dresses. Don't worry, you got a long time to perfect this. Oh, okay. Nanlulumong usal ni Maria. Where should I change my clothes? You change here. It's the fitting room. Pagkasabi nito ay naglakad palabas si Maria. Marahang lumapit sa full-length mirror si Maria at nagpalit ng napiling damit. Isang white-yellow sundress ang kanyang napili, na ang haba ay hanggang sa taas lamang ng tuhod. Pinartneran niya ito ng isang simpleng gold necklace na may maliit na sun necklace. Sa pampa ay naka-white rubber shoes siya. Ready, Miss Maria? Sigaw ni Amanda sa labas. Yes, tugon ni Maria. Biglang bumukas ang kortina na nakatabing sa malaking fitting room at bumungad sa kanyang harapan si Gregory na nakaupo sa isang sofa habang umiinom ng wine. Tumaas ang kilay nito at matipid na ngumiti. You are a wonder, Maria. Usal ni Gregory nang ibaba ang baso ng wine. Okay lang ba? Tanong ni Maria na halatang asiwa dahil sa maiksing sundress. For a first-timer, you did great. Tumayo si Gregory at tinawag si Amanda. Check that out. Yes, Mr. Calleja. Tugon ni Amanda. That's it for now, Amanda. Thank you.
We'll see you tomorrow. Yumuko si Amanda bilang pagalang at lumabas na sa kwarto. Magpalit ka na Maria at uuwi na tayo. Usal ni Gregory. Tumango lamang si Maria at dahan-dahang sumara muli ang kurtina. Ganito ang naging routine ng buhay ni Maria kasama si Gregory sa paglipas ng 1 taon hanggang sa magsimula na siyang pumasok sa architectural school. Galingan mo. Usal ni Gregory habang tutok sa pagmamaneho. Opo, pero sir, hindi mo na po ako kailangang ihatid pa sa school. Baka mamaya ay magkaroon ng ibang isipin ng mga tao ron. Ngumiti si Gregory at umiling. You know what, Maria? They won't care, trust me. Ito ang kagandahan sa ibang bansa. Wala silang pakialamanan dito. And besides, kung magko-commute ka, ganon din ang gastos. Tapos hindi pa ako makakasigurado sa kaligtasan mo. Napasandal si Maria sa upuan bilang pagsuko. Nakakahiya lang po talaga. Iyan pa ang kailangan mong alisin, Maria. Ang pagiging mahiyain. In this cruel world, being shy won't get you far. Besides, baka nalilimutan mo na I am doing this as my investment. And when I know you are ready, I will take my ROI. So relax. You are not taking things for free. Breathe, Maria. Kaya mo yan. Remember, why are you doing this? Tumango si Maria at nagpakawala ng isang malalim na hininga. Okay po, sir. Okay, so call me kapag susunduin na kita. Sige po, sir. Ang totoo ay hindi talaga si Maria sigurado kung kakayanin niyang makasurvive sa college dahil sa kanyang edad at kakayahan, dahil aminado naman siyang hindi siya ganon katalino. Pero sa kabila ng mga duda ay nariyan si Gregory para laging palakasin ang kanyang loob at para ipaalala ang rason kung bakit niya ginagawa iyon. 1 taon pa muli ang lumipas at isang gabi habang gumagawa ng mga plate sa kanyang kwarto ay kumatok si Gregory. Maria? Hindi naman maitigil ni Maria ang ginagawa dahil baka mamali siya. Ayaw na niyang umulit pa. Sir, pasok na lang ho kayo. Sagot niya kay Gregory. Bumukas ang pinto at nakangiting pumasok si Gregory. Nagdala ko ng pagkain para kung magutom ka ay hindi mo na kailangang bumaba. Naku sir, hindi mo naman po kailangan gawin yan. Nakakahiya po, malapit naman po itong matapos. Ayos lang, ayokong naaabala ka sa ginagawa mo. Usal nito at marahang tumayo sa kanyang tabi. Pagkatapos ay inilapag ang tray ng pagkain sa mesa na katabi ng pinto. Ang ganda, sariling disenyo mo ba yan? Opo sir. You really are good, Maria. Sige na, iiwan na kita. Sabihan mo lang ako kapag kailangan mo ng tulong sa ibang subjects mo. Baka may maitulong ako. Sige po sir, salamat po. Naglakad papunta ang pintuan si Gregory bago lumabas, ay may sinabi ito. Maria, huwag mo na akong tawaging sir. Gregory na lamang, hindi naman kita empleyado. Natigil sa pag-iink si Maria at napatingin kay Gregory. Pero po, 2 taon na rin ang lumilipas, Maria. Sa tingin ko naman ay pwede na nating ituring ang isa't isa na kaibigan. Ganun na lamang, pwede ba? Ngumiti si Maria at naiilang na nagsalita. Okay. Sige, Gregory. One last thing. This Saturday ay wala na muna kayong session ni Amanda. Bakit po? I am taking you with me sa isang doctor's conference. Nanlaki ang mga mata ni Maria sa gulat. Huwag na po. Nakakahiya naman po. Bakit ka mahihiya? You are one of the top students of your school. Hindi ba dapat ay ipagmalaki mo yon? Besides, we have to put your learnings into a test. Kung may natutunan ka sa mga turo ni Amanda, kung paano mo ipepresenta ang sarili mo, alalahanin mo na kailangang bagong Maria na ang makikilala nila sa pag-uwi natin sa Pilipinas. Kumalma si Maria, tumango. Okay po. The test is, you must convince one person, anyone in the conference who is rich, to let you design a plan for a modernized rest house. And you have to do it before the conference is over.
Sir Gregory, sa tingin ko ay malabo kong magagawa yan. Sa ngayon, hindi pa. At least try. Your world is bigger now, Maria. At mas malaking mundo pa ang papasukin mo sa oras na umuwi tayo ng Pilipinas. Mundo na dapat ay ipamukha mo kay Pancho na hindi siya makakapasok. If you fail, you'll have to start working to pay for your food. Nakapamulsang umalis si Gregory at naiwang nakanganga si Maria dahil sa sobrang pagkabigla. Ibang klase naman siya makipagkaibigan? Bulong ni Maria sa sarili. Gusto ba talaga niyang makipagkaibigan o gumawa ng away? Tinapos lamang ni Maria ang ginagawa at magdamag ng nag-research tungkol sa doctor's conference. Kinabukasan ay maaga silang nagtungo sa clothing boutique para maghanda sa gaganaping party. Habang inaayusan ni Amanda, ay panayang tanong ni Maria kung paano makakakuha ng kliyente. Gayong wala pa naman siyang formal na experience. You still don't get it, Maria. Sabi ni Amanda habang nilalagyan siya ng lipstick. Everything we are doing is for you to learn the proper way of flirting. Flirting? Bulalas ni Maria. Don't you get it? Women's best weapon is flirting. A woman can play and maneuver everything on her palms once she masters the perfect technique in flirting. So you are basically telling me to be, a whore? No, you simply have to be a man's weakness, dear. Wika ni Amanda at ngumiti. You're done. You are ready, darling. Ngumisi ng pilit si Maria at tumayo. Nang makita ang refleksyon sa salamin, ay napanganga na lamang si Maria. 2 taon pa lang ang lumilipas at malayong-malayo na nga siya sa dating Maria na kinamulatan niya. Suot ang kulay pulang fitted satin dress na may long slit sa right side, diamond necklace, at white gold lace sa sandals. Hindi mapigilang maluha. Ni minsan sa buhay niya ay hindi inakala ni Maria na magmumukha siyang katanggap-tanggap at karespe-respeto. Mr. Calleja, she is perfect. Nakangiting sad ni Amanda sa kanyang likuran. Marahang humarap si Maria at agad na tumama ang tingin sa mga mata ni Gregory na tila nangungusap sa kanya. Bagay ba? Nahihiyang tanong ni Maria. Lumunok ng laway si Gregory at pasimpleng tumango. Let's go. Sabi na lamang nito at iniabot ang kamay para alalayan siya sa paglalakad. Malugod niyang tinanggap ang kamay nito at naglakad na sila papunta sa kotse nito. Ladies first. Usal ni Gregory nang buksan ang pinto ng mamahalin nitong kotse na Bentley. Please don't do this, Gregory. Lalo kong kinakabahan. Natawa ito at inayos ang laylayan ng kanyang dress at marahang inayos ang seatbelt. Huwag kang kabahan. Alam kong hindi ka mahihirapan na gawin ang assignment natin. Kumindat ito bago isara ang pinto ng passenger seat. Mabilis itong sumakay sa driver's seat at nagmaneho papunta sa venue. Pagdating sa lugar kung saan idaraos ang conference, ay agad na napahawak si Maria sa braso ni Gregory nang pumarada ito sa hilera ng mga magagarang kotse. Hindi ko po ata talaga kaya. Usal ni Maria habang nanlalamig ang mga palad. Ngumiti si Gregory at kinuha ang kanyang 2 palad para hipan. Pagkatapos ay kinulong nito ang kanyang mga kamay sa malalaki nitong mga kamay. I know this is terrifying, but know that you are capable of more. Isipin mo, Maria, hindi na lamang ito tungkol sa paghihigante. Pagkatapos ng lahat, gusto ko idediretso mo na lamang ang buhay. By that time, wala na ako sa tabi mo dahil tapos na ang kasunduan natin. But life won't stop there, right? Nauunawaan mo ba ako? Huminga ng malalim si Maria at tumango. Nauunawaan ko. Relax. Napakaganda mo ngayon, Maria. Sinserong usal ni Gregory at nanlaki ang mga mata ni Maria nang halikan nito ang kanyang mga palad imbes na hipan.
Napalunok ng laway si Maria sa ginawa ni Gregory. Tinitigan siya nito ng ilang segundo, saka nagpa siyang bumaba ng kotse. Inalalayan siya nitong bumaba at magkahawak kamay silang pumasok sa malaking research center na napiling idaos ang doctor's conference. Sa loob ay pinilit ni Maria na bumati sa iba't ibang mga taong lumalapit kay Gregory sa kabila ng takot at kaba. At sa paglipas ng oras, napagtanto ni Maria na hindi naman pala ganon kahirap na makasalamuha sa mga naroon, kahit na matataas na tao ang naroon. Hi. Napatingin si Maria sa isang lalaking lumapit at umupo sa kanyang tabi. Kung sisipatin ay parang kasing edad lamang ito ni Gregory. Hello? Bati niya pabalik at saglit na hinanap si Gregory. Kung nasaan ito pero bigo siya dahil sa dami ng mga taong gusto itong makausap. You are with Gregory? Yes. Tugon ni Maria at ibinalik ang tingin sa lalaki. Filipino? Yes. Ngumiti ito at inilahad ang kamay. I am Charles. Tinanggap ni Maria ang kamay nito at nakipagkamay. I'm Maria. So what is your relationship with Gregory? Ngumiti si Maria at binawi ang kamay mula rito dahil hinihimas na nito ang kanyang kamay. We are business partners. Business partners, ha? He never brought a girl once, so I guess you really are special. How much did he pay you? Nangunot ang noo ni Maria. Well, will you let me design you a modernized rest house? What? Let me rephrase it. Let me design you a modernized rest house and then you decide what price you will be giving me. Ngumiti ito at tumango-tango. You are a brilliant lady. Choosing Gregory as a business partner is the smartest move you can do. Huminga itong si Charles ng malalim. You have a deal, young lady. Here's my card. Call me when you finish my rest house. Ngumiti si Maria at kagatlabing isinuksok sa malulusog niyang hinaharap ang card. I will keep you updated, Mr. White. Pleasure to meet you. Tumayo si Maria at mayabang na naglakad papunta kay Gregory sa wine area, kung saan abala itong umiinom. Assignment done, Mr. Calya. Usal ni Maria at mapanuksong hinugot ang card sa dibdib. Inubos ni Gregory ang wine at hinawakan na ang kanyang kamay. Let's go home. Hindi ko na ata kakayanin na makita na may lumapit pa sa'yo. Ano po? Kunot noong tanong ni Maria na hindi alam kung tama ba ang kanyang narinig dahil sa ingay ng mga tao. Go home? Hindi pa tapos ang event. I said, you already did a great job. Okay na yon. Sabi ni Gregory at tuluyan na silang lumabas ng center. Pagsakay sa kotse ay naghubad na agad ng heel si Maria at hindi maitago ang saya habang pinupusod ang nakalugay na buhok. Hindi ko akalain na magagawa ko. Sobrang saya ko. All this time, nakokontrol ako ng lalaki when I can actually do the controlling. Ang sarap sa pakiramdam. Salamat ng marami, Gregory. Natigilan naman si Maria nang makita si Gregory na nakatitig sa kanya. Okay ka lang ba, Gregory? Tanong niya rito. Yeah, I'm fine. I am proud of you, know that. Sabi nito at pinatakbo na ang kotse. Mabilis na lumipas ang 5 taon at isa ng ganap na licensed architect si Maria. Sa loob ng 5 taon bago pag-graduate, ay naging matunog na ang kanyang pangalan dahil sa dami ng mga naging kliyente pagkatapos ni Mr. Charles White. Cheers! Sabi ni Gregory habang nakataas ang wine glass. Kasalukuyan silang nakasakay sa eroplano pauwi ng Pilipinas. Ngumiti si Maria tinanggap ang alok ni Gregory. Cheers! Handa ka na ba? Tanong ni Gregory. I have never been ready, Gregory. Imagine, business class and with my own money na mula sa aking pinaghirapan. And take note, malinis itong pera. Sabay silang uminom ng wine at nagtawanan pagkatapos.
Proud ako sa'yo, Maria. Ibinaba ni Maria ang wine glass at dumikwatro. Utang ko ang lahat sa'yo, Gregory. Pagbaba sa eroplano ay hiniling muna ni Maria na dumaan muna sila saglit sa kanyang pamilya. Namiss ko ang polusyon. Saad ni Maria habang nakatingin sa labas ng bintana ng kotse. Natawa si Gregory. I guess, the old Maria is still there, ha? Nang tumigil ang kotse sa di kalayuan, tuwang-tuwa si Maria na makita na malalaki na ang kanyang mga kapatid. Gustong-gusto niyang tumakbo at yakapin ang mga to, pero hindi pa pwede. Gustong-gusto niyang kunin na ang mga ito para itira sa magandang bahay, para makaranas ng maginhawang buhay. Okay na ba? Konting tiis na lamang, Maria. Mabilis na lamang to. Sabi ni Gregory. Tumango si Maria. Let's go. Pagdating sa mansyon ni Gregory ay masayang nakipagkamay si Maria kay Boyet. Kumusta, Maria? Nahihiyang bati ni Boyet. Ngumiti si Maria. Okay na okay ako, Boyet. Ikaw, kamusta? Masaya ako na maayos ka. Kung kamusta ako, magiging maayos lamang ako sa oras na makulong si Pancho. Usal nito. Dumating si Gregory bitbit ang ilang mga gamit at nakipagkamay kay Boyet. Salamat sa pag-aalaga ng bahay ko. Babawi po ako, sir. Kaya saka ko na lang po tatanggapin ang inyong pasasalamat. Malaki ang naging galit ni Boyet nang bayaran ni Pancho ang kanyang kapatid na sumuko para lamang maisara ang kaso. Buti na lamang at bumalik si Boyet sa subdivision at nakiusap sa guard ng impormasyon ni Gregory. Sa 5 taon ay si Boyet ang naging mata nila para subaybayan si Pancho. Sabay-sabay silang naupo at nagsimula agad na magkwento si Boyet. Kasalukuyan pong nagpapatakbo ng mga ilegal na gawain si Pancho at protektado siya ni Mayor Capili dahil asawa niya ang anak na babae ni Mayor. Para makapasok si Maria sa buhay ulit ni Pancho, magbibid po si Maria sa parating na bidding para sa proyektong ospital sa inyong bayan. Pagtatapos ni Boyet, ngumiti si Maria. Perfect, madali na lang yan. Knowing Pancho, makukuha ko ang project. Ano ang kailangan mo, Maria? Tanong ni Gregory. Huminga ng malalim si Maria. Alam kong wala ito sa plano, pero hindi naman pwedeng si Pancho lamang ang may asawa. If this is too much, okay lang, pero kung hindi naman, gusto ko sana na palabasin na mag-asawa tayo, Gregory. Gusto ko na kumalat sa balitang pagbabalik mo sa Pilipinas kasama ang asawa mo na kilalang architect sa Canada. Okay. Mabilis na sang-ayon ni Gregory. Nagulat pa si Maria. Talaga, Gregory? Ganon kabilis? Ngumiti si Gregory. Gusto kong makatulong dahil pakiramdam ko, ikaw na ang gumagawa ng lahat. Iniwas ni Maria ang tingin kay Gregory at pulang-pula na humarap kay Boyet. Asikasuhin mo na ang pagsama sa aking pangalan para sa bidding, Maria Calleja. Tumayo si Boyet at agad na lumakad. Handa na ang kwarto mo, magpahinga ka na muna. Usal ni Gregory nang tumayo. Aasikasuhin ko na ang press release. Wala ba akong maitutulong? Tanong ni Maria nang sumandal sa sofa. Ako na ang bahala. Ihanda mo na lamang ang kakailanganin mo para sa bidding. Tumango si Maria at agad na inasikaso ang mga kakailanganin sa bidding. Pero ang mas pinaghahandaan niya ay ang mga damit na susuotin at ang mga sasabihin sa oras na magharap sila ni Pancho. 7 taon ang ginawa nilang paghahanda ni Gregory at ayaw niyang mapupunta lamang sa wala ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Kinagabihan ay laman na ng balita ang muling pagbabalik ni Gregory at kasama ang asawa nito na naging palaisipan na agad sa marami kung sino. I think everything is ready. Sabi ni Gregory nang ibaba ang mga pagkain sa mesa. Ngumiti si Maria habang umiinom ng wine. Sa tingin ko rin. Umupo sa kanyang tabi si Gregory. May kinuha ito sa bulsa at iniabot kay Maria
ang isang pulang box. Happy birthday, Maria. Nanlaki ang mga mata ni Maria dahil ni minsan ay hindi niya ipinagdiwang ang kanyang kaarawan. Gregory. Just accept it, Maria. Alam kong lagi mong sinasabi na wala namang masaya na nag-exist ka sa mundo. But I am happy I met you that night and you ask for forgiveness kahit nag-aagaw na ang iyong ulirat. Okay, salamat. Hayaan mong isuot ko sa'yo. Hinawi ni Gregory ang kanyang buhok at marahang inilagay ang kwintas. Wow, ang ganda, Gregory. Just like you, it fits. Ngumiti si Maria. Pero alam mo, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. At habang buhay kong dadalhin ng lubos-lubos na pasasalamat ko sa iyo, Gregory. Napatitig sa kanya si Gregory at sa mga sandaling yon, ay hindi na ni Maria maisantabi ang kakaibang tensyon sa mga mata nito. Ayaw niyang umasa, ayaw niyang mag-isip ng kahit na ano, pero merong parte sa puso niya ang gustong isipin na baka sa haba ng panahon, natutunan na siyang pahalagahan ni Gregory. Binawi ni Gregory ang tingin nito at may isa pang kinuha sa bulsa. Wow! Pulido talaga lahat sa'yo. Biro pa ni Maria at kinuha ang isa sa pares ng mga singsing. Ako na ang magsusuot, sabi nito. Tatanggi pa sana si Maria, pero mabilis na kinuha ni Gregory ang singsing at sinuot sa kanya. Wow, ang ganda! Usal ni Maria. Isuot mo yung sa akin. Nagulat si Maria at napatawa ng alanganin. Ano to, Mr. Calleja? Mukhang nagpa-practice ka na, ha? Pero sure ako, ang swerte-swerte ng magiging asawa mo. Kinuha ni Maria ang singsing at maingat na isinuot ito sa daliri ni Gregory. Okay na. Bagay. Sabi ni Gregory na nahuli ni Maria na nakatingin sa kanyang daliri. Oo nga, sige na, kumain na tayo. Baka may kung anong hangin ang umiikot sa tiyan ko bigla eh. Baka naglalaban ang mga ahas ko rito. Humalakhak si Gregory at muli ay ipinagayat siya ng karne bago inilagay sa kanyang plato. 7 taon, pero hindi napagod si Gregory na pagsilbihan siya. Bagamat masaya, ay mas lamang ang lungkot na nararamdaman ni Maria dahil ang lahat ng ito ay magiging alaala na lamang balang araw. Dumating ang araw na kanilang pinakahihintay at kagaya ng inaasahan ay puno ng reporters ang Municipal Conference Hall kung saan idaraos ang bidding. This is Maria, sabi ni Gregory nang iparada ang kotse sa harapan ng building at agad na nag-ipon ng mga reporters para palibutan sila. I know, mag-iingat ka. You trained me well, Mr. Calleja. At alam ko naman na hindi mo ka pababayaan. Let's go. Tumango si Gregory at bumaba na ng kotse. Nagkagulo na ang mga reporters at mga cameraman na kani-kaniyang flash ng kanilang kamera sa iba't ibang direksyon. Umikot si Gregory para pagbuksan siya ng pinto. Inilahad nito ang kamay at masaya itong tinanggap ni Maria. Saka marahang humakbang pababa ng kotse. Hi everyone! Bati ni Maria sa mga tao. Kita niya ang pagkagulat ng lahat. Marami ang namangha sa kanyang ganda. At wika pa ng iba, itsura pa lamang daw niya ay mukhang matalino na raw talaga. Gustong humalakhak ni Maria dahil ang iba sa mga taong nadaraanan nila ay tandang-tanda pa niya kung paano siya nilait noon. Pagdating sa bungad ng conference hall, ay lumaki ang ngiti ni Maria nang makita si Pancho at ang asawa nito na naglalakad palapit sa kanila. Ramdam niya ang paghigpit ng pagkakahawak ni Gregory sa kanyang kamay, pero pinisil niya ito at bumitaw para makipagkamay kay Pancho. Good morning, Mr. Vasco. Nice to finally meet you. Sabi ni Maria at nakipagkamay dito. Kita ni Maria ang pagngisi nito at binitiwan kaagad ang asawa. Hello, Mrs. Calleja. Usal nito at hinalikan ang kanyang kamay.
Magaganda talaga ang mga Maria. Binawi kaagad ni Maria ang kanyang kamay at ngumisi. Thank you, Mr. Vasco. Ibinaling niya ang tingin sa asawa nito at saglit na kumirot ang kanyang puso nang makita ang malulungkot na mga mata nito. You two have a very beautiful wife, Mr. Vasco. Salamat. Usal ng babae. I'm Hannah. Hi, Hannah. Bati ni Maria rito. Pumasok na po tayo. Saad ni Pancho. Naglakad sila papasok at pinaupo sila sa unang hilera ng mga upuan. Pagkaupo ay hinawakan niya ang kamay ni Gregory at napatingin ito sa kanya. Ang lamig ng kamay mo. Bulong nito. Okay lang ako. Kailangan ko lamang ng pampalakas ng loob. Bulong niya pabalik dito. Ngumiti ito at hinigpitan ng pagkakahawak sa kanyang kamay. Nakinig sila ng mga paunang salita, pero sa paglipas ng mga minuto, ay walang ibang laman ng utak ni Maria, kundi ang magkahawak nilang mga kamay ni Gregory. Nang matapos ang programa, ay hindi na nagulat si Maria nang siyang tanghali na panalo sa bidding para sa pagdedesign ng ospital. Oh my God! Thank you! Akto ni Maria na kunwari ay tuwang-tuwa na siyang napili. Umakyat siya sa stage at nakipagkamay kay Pancho na base sa mga tinginan nito, ay alam niyang nakuha na kaagad niya ang interes nito. I will make sure to give you my best, sabi ni Maria habang nakikipagkamay sa ilan pang mga tao na kasama sa partido ni Mayor Capili. Umaasa kami, Mrs. Calleja. We can talk after this sa office ko. Sabi ni Mr. Capili. Sure, Mr. Capili. At kagaya ng inaasahan niya, sinala lamang ni Pancho ang pumasok sa loob ng opisina. Pahila pang hinigit ni Mr. Capili ang anak nito nang sabihin ni Pancho na bigyan sila ng privacy. So, Mrs. Calleja, ako ang makakasama mo sa project na to dahil sa akin to pinasikaso ni Dad. Sabi ni Pancho nang alalayan siya paupo sa upuan sa harapan ng desk ni Mr. Capili. Pagkatapos ay naupo ito sa swivel chair na hinila nito sa kanyang harapan. Dumikwatro si Maria at ngumiti. Okay, Mr. Vasco, what do you want me to do? Tumighim ito at naningkit ang mga mata. Bago ang lahat, nagkakilala na ba tayo before, Mrs. Calleja? I don't think so, Mr. Vasco. Ngayon lamang ako umuwi sa Pilipinas dahil doon ako lumaki sa Canada. Ganun ba? Well, simple lang ang gusto kong gawin mo, Architect Calleja. Alam mo naman na ang kalakaran, hindi ba? Dapat mas malaki ang tabi natin. Ngumisi si Maria. The usual way. Okay. I will visit you once I finish my first draft. Pwede mo akong puntahan sa rest house ko, Architect, anytime you want. Doon, pwede tayong mag-discuss ng mas maayos and relax later on. Okay lang ba sa asawa mo? Kumagat labi si Pancho. Oo naman, trabaho lang naman to. Pero kung gusto mong hindi lang trabaho, pwede rin naman. Umiling si Maria. No, let's keep it professional, Mr. Vasco. Mahal na mahal ko ang asawa ko at hindi ako gagawa ng kahit na anong ikakasakit niya. Huwag kang magsalita ng tapos, Mrs. Calleja. Hindi mo pa nakikita ang kaya kong gawin sa kama. Natawa si Maria. My body is for my husband only, Mr. Vasco. If you want me to continue this, please stop disrespecting me, and especially my husband. Nawala ang ngiti ni Pancho. Pasensya na, Mrs. Calleja. Sana atin lang to. Tumayo si Maria at ngumiti. Don't worry. I know how things work. Just be faithful to your wife. Don't kill her with your lies. Nanlaki ang mga mata nito at sa isang iglap ay napuno ng takot ang mukha nito. Anong sabi mo? Anong pinatay? Sa loob-loob ni Maria ay gusto na niya itong sampalin, subalit pinigilan niya ang sarili. Bakit, Mr. Vasco? May mali ba akong sinabi? Pilit itong kumalma.
Oo, wala. Halika na, lumabas na tayo. Sure ka? You don't look fine. I am fine. Mataas ang boses na usal nito. Patagong umisi si Maria at nagpaumunang maglakad palabas. Nang makita si Gregory, ay agad niyang hinalikan ito. Ramdam niya ang gulat ni Gregory at gano'n na lamang ang kabog ng kanyang dibdib sa takot na baka itulak siya nito. Pero hindi. Hinapit nito ang kanyang maliit na baywang at bahagyang iniangat para idiin ang halik. I missed you. Bulong ni Gregory habang humahangos sa kanyang leeg pagkatapos ng halik. Takot na takot ako. Hinaplos ni Maria ang buhok nito dahil wala siyang masabi. Gulat na gulat siya dahil ramdam niya ang gigil sa mga halik ni Gregory at hindi niya lubos maisip kung paano maituturing na arte lamang yon. Isa pa nga, baka hindi nakita ni Pancho? Pabirong usal ni Maria. Humagakak si Gregory at bigla siyang binuhat na parang prinsesa. Nagsigawan ng mga tao sa buong hall. Ang iba sa gilid ay nagkasakitan pa dahil sa inggit. Pag-uwi sa bahay ay nagkaasaran pa sila ni Gregory. At simula ng araw na yon ay parang nalimutan na nila na umaarte lamang sila. Dahil kahit langgam ayon kay Boyet at kahit ang mga kapitbahay nila ay aatakihin ng diabetes sa sobrang tamis ng kanilang samahan. At ito ang ginamit ni Maria para palabasin ang baho ni Pancho. Alam na alam niyang hindi ito titigil hanggat hindi nito nakukuha ang gusto. Kaya kahit delikado, ay ginawa ni Maria na pain ang sarili para palabasin ang baho ni Pancho. Glad you made it, Mr. Vasco. Bati ni Maria kay Pancho nang paunlakan nito ang kanyang paanyaya na pumunta sa bahay ni Gregory. Isang buwan ang nakakalipas para doon mag-discuss ng final design ng ospital. Nakasuot ng red tupi si Maria. Si Gregory ay kaahon lamang sa pool at agad na hinapit ang baywang ni Maria para umupo sa mga hita nito. Kita ni Maria ang inis sa mukha ni Pancho dahil sa lumipas na isang buwan. Kahit anong gawin nito na pangaakit sa kanya, ay hindi niya ito pinapansin. Sit Mr. Vasco, pasensya na. Nag-swimming kaming mag-asawa dahil mainit. Usal ni Maria habang humahagikik dahil sa mga halik ni Gregory sa kanyang braso at likuran. Umupo naman ito at inis na inalis sa pagkakabutones ang suot na polo. Make it fast, Mrs. Calleja. So ito na po ang finalized design based sa mga pinabago mo po at mga request. Marahang tumayo si Gregory at iniupo siya sa rattan chair. Magluluto lamang ako. Bago umalis at pumasok sa bahay ay hinalikan pa siya ni Gregory. Love, magbihis ka muna at baka matuyuan ka sa likod. Sabi ni Maria habang nakatingin kay Pancho. Kita niya ang pagkunot nito ng noo dahil noong siya pa ang dating Maria, madalas niyang sinasabi ito kay Pancho. Swerte talaga sa'yo ang asawa mo. Sabi ni Pancho na labag sa loob. Umiling si Maria. Ako ang swerte sa kanya, Mr. Vasco. Bakit? Hindi ka ho ba swerte kay Hana? She looks sweet and caring. Wala siyang panama kay sa dati kong kasintahan. Iniwas ka agad ni Maria ang tingin dito dahil hindi niya mapigilang hindi magalit. Nang kumalmay sa mahigit 3 oras rin bago ito tuluyang pumayag sa plano. Agad na pinasimula ng pagpapagawa ng ospital at dito madalas na nagkasama sila ni Pancho. At sa paglipas ng mga araw, habang minumulto niya ng nakaraan si Pancho, lalo siya nitong inaasam. Hanggang sa natapos ang ospital, bilang pagsiselebrate, ay nagkaroon ng paparty si Pancho sa sinasabi nitong rest house. Thank you, architect. Saad ni Pancho nang magtaas ito ng wine glass. Hindi naman ito magiging posible kung hindi sa mabubuti ninyong hangarin. Saad pa ni Maria habang yumuyuko sa mga kasamahan ni Pancho.
Nagkasiyahan na ang lahat at laking gulat ni Maria na hiniling ni Pancho na makausap siya ng sila lamang. Hindi naman na nagpaalam si Maria kay Gregory dahil abala itong makipag-usap sa grupo ng matatandang babae. "What is it, Mr. Vasco?" Tanong ni Maria pagkapasok nila sa isang overlooking na terrace sa second floor ng rest house. Laking gulat niya na imbes na sumagot, ay sinubukan siya nitong halikan. Buti na lamang at agad niya itong naitulak. "Mr. Vasco, don't do this." Come on, Maria. Alam ko namang nagpapatakam ka lang sa akin. "What?" Kunot noong saad ni Maria. Choose me, Maria. Sumama ka sa akin. Mas magiging masaya ka sa piling ko. "Mr. Vasco, hindi ako natutuwa sa sinasabi mo." Mas mayaman ako kay Gregory Calleja. Alam mo ba? Ospital lang ang pagmamayari nila habang ako. Malaki ang pasugalan at pagawaan ko ng mga droga. Hindi ako mauubusan ng pera, Maria. Maniwala ka. "What? Drug pusher ka? At isipin mo naman, Mr. Vasco, may asawa ka." Kaya ko siyang itapon para sa'yo. Usal nito. "Sa ginagawa mong to, mawawala ang lahat sa'yo." Humalakhak ito at umiling. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin, Maria, para makuha ang gusto ko. At kung sinasabi mong masisira ang reputasyon ng pamilya namin, doon ka nagkakamali. Kayang-kaya ko itong takasan. Hindi mo alam ang mga kasalanang nagawa kong takasan at ni batas ay hindi uubra sa akin dahil sa linis kong magtrabaho. Agresibo itong lumapit sa kanya at isinandal siya sa pader para halikan siya. Sa gulat ay hindi agad nakapanlaban si Maria dahil biglang bumalik ang mga trauma niya noon sa mga kamay ni Pancho. "Tumigil ka!" Sigaw niya pero hindi ito nagpaawat. Pinunit pa nito ang kanyang damit. Akin ka na. "Ano ba? Gregory!" Sigaw ni Maria. Alam mo ba, kilala ko yung Gregory na yan, hindi mo alam. Gigil na saad nito at buong lakas na kinapitan ng dalawa niyang palapulsuhan gamit ang isa nitong kamay. Ang isang kamay nito ay sinimulang alisin ang suot na belt. "Mr. Vasco, anong ginagawa mo? Saka paanong kilala mo si Gregory?" Ngumisi ito sa pagitan ng mga hangos. Ang yaman ko ngayon ay nagsimula dahil sa mga ninakaw ko noon sa bahay ni Gregory na tinitirhan niyo ngayon. Nakakatawa, hindi ba? Harap-harapan ko siyang pinagmumukhang tanga. Nakakatuwang makita kung gaano siya kahina. Naglapat ang mga labi ni Maria at buong lakas itong sinipa sa pagitan ng mga hita. Bumulagta ito sa sahig at umiiyak siyang tumakbo pababa, pabalik sa kung saan idinaraos ang party. Natigil ang mga tao nang makita siya, pero ang mga mata niya ay nakay Gregory lamang. Tumulo ang kanyang mga luha habang hinihintay itong makalapit sa kanya. Nasaan siya? Magkalapat ang mga ngipin na saad ni Gregory nang yakapin siya. Humagulhol naman siya para makita ng mga tao at nang buhatin siya ni Gregory ay bumulong siya. "Tapos na, Gregory." Oo, alam ko. Napakatapang mo, Maria. Usal nito at binuhat na siya palabas. Habang isinasakay siya sa kotse ni Gregory, ay saktong dating ng mga pulis na agad na ni-raid ang lugar. Doon pinaalam ni Gregory na kaugnay ang kwintas pala na ibinigay sa kanya ay isang tracking device. May camera ito at audio recognition, kaya recorded lahat ng sinabi at ginawa ni Pancho. Sinabi ni Gregory na isang malaking entrapment ang ginawa nila. Imbes na sa ospital siya magpadala, ay hiniling ni Maria na iuwi na lamang siya sa bahay para magpahinga at maligo. Sumang-ayon naman si Gregory. Pagdating sa bahay ay buhat pa rin siya nito hanggang sa makapasok sa kwarto. Iniupo siya nito sa dulo ng kama. "Dito ka lang, iahanda ko ang bathtub." Nang tatayo na ito ay pinigil niya ito sa kamay. "No, please, Maria." Usal ni Gregory at lumunok ng laway.
Baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Tumayo si Maria at buong tapang na tumalikod. Take off my clothes, Gregory. Maria, Please. Naluluhang usal ni Maria. At sa bilis ng mga pangyayari, gamit ang isang kamay, ay inalis ni Gregory ang kanyang dress at binuhat siya papasok ng banyo. Kinabukasan maagang nagising si Maria at iniwan si Gregory na tulog na tulog. Bumaba siya para magluto ng umagahan. At habang ginagawa iyon, ay diretso ang pagsulat niya. Pagkatapos magsulat, ay hinubad niya ang singsing at iniwan sa ibabaw ng sulat pagkatapos ay umalis na. Lumipad siya pabalik ng Canada at gamit ang ipon na pera ay nagpundar siya ng bahay habang diretso ang pagtatrabaho niya sa isang firm. Doon ay ibinalik niya ang dating kulay ng kanyang buhok at ang dating Maria, ang dati niyang pananamit. Nang handa na ulit humarap sa pamilya, ay nakiusap siya kay Boyet na ihatid ang pamilya sa Canada. Malugod namang sumunod si Boyet. Nagkapatawaran sila ng kanyang mga magulang at ng kanyang mga kapatid. Pero sa kabila ng lahat, hindi buo ang saya ni Maria dahil araw-araw ay hinahanap niya si Gregory. Maria, bakit mo iniwan si Sir Gregory? Tanong ni Boyet dahil kinuha na rin niya itong kasamahan sa kanilang bahay. Boyet, hindi ako ang babae para kay Gregory. Usal ni Maria habang nagiinuman sila Sabado ng gabi. Sinong may sabi na hindi ikaw ang babaeng para sa akin? Napatayo si Maria at agad na humarap sa direksyon kung saan nanggaling ang boses. Gregory? Gulat na usal ni Maria. Tumingin siya kay Boyet at nagpisign pa to. Sensya na Maria. Ito lang naisip kong paraan para makabawi ako sa inyo ni Sir. Alam ko naman pati na mahal ninyo ang isa't isa. Kung hindi ka lang kalbo, Boyet, inubos ko na ang buhok mo. Pero salamat, buwisit ka. Patakbong yumakap si Maria kay Gregory. Sorry, naduwag na naman ako. Hinigpitan ni Gregory ang pagkakayakap sa kanya at sinuksok ang muka sa kanyang leeg na parang batang nagsusumbong. Huwag mo ulit akong iwan, mababaliw ako. Hindi na, sorry talaga. Para makasigurado, magpakasal na tayo ng totoo bukas. Natawa si Maria at tumango. Pag talaga, Gregory Calleja, mabilis trumabaho. Mahirap na, baka mawala ka na naman. At least, pagkasal na tayo ng totoo, hindi ka natatakbo dahil alam mong pwede kitang sampahan ng kaso. Humalakhak si Maria at bumitaw sa pagkakayakap saka siniil ng halik si Gregory. I love you, Maria. I love you too, Mr. Calleja.